Mainit ang hangin sa Haifa nang lumabas si Rabbi Elav Goldfarb mula sa sinagoga. May kakaibang bigat sa bawat hakbang niya, para bang ang mga alikabok ng kalsada ay may sariling alaala. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak niya ang lumang talit ng kanyang ama, kupas na ang mga sinulid, ngunit buhi pa rin ang espiritu ng nakaraan. Sa kanang kamay naman, isang sulat na ilang ulit na niyang binasa, ang huling bilin ng kanyang ama, si Moshe Goldfarb. Kung sino man sa inyo ang makakabalik balang araw, hanapin sila. Sabihin mo, salamat. Hindi iyon isang hiling. Isa itong utos. At si Elav palaging sumusunod. Tumitig siya sa litrato sa ibabaw ng altar ng bahay nila, larawan ng isang batang Pilipinong sundalo, nakangiting tinutulungan si Moshe na bumaba ng bangka. Sa likod nito, may sulat kamay na Tagalog, maligayang pagdating. Bumalik sa kanya ang mga kwento ng ama, paulit-ulit, parang panalangin na paulit-ulit din binibigkas gabi-gabi sa Shabbat. Ang gutom sa Vienna. Ang banta ni Hitler. At ang milagro, isang barkong hindi nila alam ang destinasyon, na dumaong sa isang mainit at maalikabok na lungsod na tinawag nilang Maynila. Bakit Pilipinas, aba? Tanong noon ni Elav, bata pa siya noon. Dahil wala nang ibang tumanggap sa amin, sagot ng ama, malamig ang tinig, pero may lambing. Pero sila binigyan nila kami ng bigas. At dignidad. Sa libing ni Moshe, kakaunti lang ang dumalo. Ngunit ang burol ay hindi tahimik. Tumugtog si Elav ng kantang Hebreo habang pinipigilan ang luha. Isinilid niya sa kabaong ang larawan, ang talit, at isang maliit na sobre na may nakasulat na, para sa anak ko. Kapag handa ka na. 6 na taon ang lumipas bago niya binuksan iyon. At nang binuksan niya, tumambad ang lumang kwento ng pagligtas, ng utang, ng kabutihang walang kapalit. Doon din niya nakita ang pangalang sinulat sa sulok, Lokban, Quezon Province. May kasamang mapa, kinulayan pa ng pulang lapis ang lokasyon. Walang paliwanag. Wala ring direksyon kung sino ang hahanapin. Pero alam ni Elav ang ibig sabihin ng lahat ng iyon. Hanggang sa isang gabi, habang nagkakape sa kanyang maliit na veranda, nakita niya sa isang balita sa IE ang larawan ng isang Pilipinong nurse. Nakaluhod ito, may hawak na kamay ng isang matandang evacuee matapos ang bagyo. May ngiting mapayapa ang nurse, kahit pagod na pagod. Hindi siya nag-utos, hindi siya nagturo. Tumulong lang. Tahimik. Tumayo si Elav at pinatay ang IE. Huminga siya ng malalim, parang biglang may pumasok na lamig mula sa kaluluwa ng kanyang ama. Kinabukasan, nag-book siya ng ticket. One way. May dala lang siyang maliit na maleta, isang scroll ng Torah, at ang litratong luma. Wala siyang plano. Wala siyang misyon. Basta alam lang niya, oras na. Hindi ako pupunta para magturo. Pupunta ako para magpasalamat, sabi niya sa kanyang kaibigang Rabbi bago siya umalis. Pero Elav, sabi ng kaibigan, hindi mo na kailangang gawin yan. Wala namang humihingi. Tama ka, sagot niya. Pero may utang kami. At minsan, ang mga utang ng ama, kailangang bayaran ng anak, hindi sa pera, kundi sa pagkilala. Nang sumakay siya ng eroplano papuntang Maynila, malamig ang loob ng cabin, pero parang may apoy sa dibdib niya. Wala siyang itinerary. Ang tanging planong dala niya, hanapin ang puso ng bayang minsang tumanggap sa kanyang ama. At kung kinakailangan, maghugas siya ng sugat, magbitbit ng tubig, magtayo ng bubong, anumang paraan para maibalik, kahit kaunti, ang utang ng dugo at pag-asa. Hindi siya turistang may kamera. Isa siyang anak na humahabol sa kwento ng ama. At ang kwento ay patungo na sa bagong kabanata. Mainit ang hangin paglabas ni Elav sa Ninoy Aquino International Airport, kahit 2:00 pa lang ng hapon. Ang hangin ay may halong usok, pawis, at isang bagay na hindi niya maipaliwanag, tila ba may halimuyak ng alaala sa lugar na hindi pa niya nararating noon. Walang sumalubong. Walang mga kamera. Walang bandang tumutugtog o welcome sign, siya lang, may bitbit na maliit na maleta, ang lumang talit na nakapulupot sa braso, at isang scroll ng Torah na nakabalot sa asul na tela. Tumingin siya sa paligid habang naglalakad sa arrival area. Mga Pilipinong nakapila sa immigration, mga besi na may bitbit na karton, at ilang banyagang mukhang hindi alam kung saan pupunta. Tumayo siya sandali malapit sa isang poste, pinakinggan ang anunsyong umuugong sa loudspeaker. Tagalog. English. Walang Hebreo. Wala siyang inaasahan. Sa labas ng paliparan, sumakay siya ng taxi.
Quezon Province, Lukban, mahina niyang sabi, habang hawak ang printout ng mapa na iniwan ng kanyang ama. Kumunot ang noo ng driver, ngunit tumango rin sa huli. Malayo yon, sir, sabi nito. Mga 5 oras. Diretso tayo. Tumango si Elav at muling isinandal ang ulo sa salamin ng bintana. Habang umaandar ang sasakyan, napapansin niya ang billboard ng mga local politician, sabayang paggalaw ng mga jeepney, tambutso, sigawan sa kalye, lahat ay bago, pero parang hindi ganap na dayuhan. May kung anong kabisado, hindi sa isip kundi sa dugo. Dumaan sila sa maliliit na bayan. Mga taniman ng palay, karito ng taho, mga batang naglalaro sa tabi ng kalsada. Bigla, naalala niya ang kwento ng ama tungkol sa mga Pilipinong batang tumatawa kahit may gutom sa tiyan. Naramdaman niya ang paninikip ng dibdib. Parang muling nagsasalita ang kanyang ama sa likod ng kanyang ulo. Pagdating nila sa Lukban, madilim na. Ilang ilaw lang sa poste ang nagliliwanag. Ang dormitoryo na tutuluyan niya ay bahagi ng isang lumang gusali na may manipis na pader, isang bentilador sa kisam, at isang kahoy na kama. Ang receptionist, isang matandang lalaking walang medyas, ay tumango lang at iniabot ang susi. Walang hot shower, sir, sabi nito, pero may tubig. At may wifi, minsan. Salamat, sagot ni Elav, hirap pero determinado na bumigkas ng salita sa wika ng lugar. Pagkatapos mag-ayos ng gamit, lumabas siya sa veranda. Humihip ang malamig na simoy ng hangin mula sa bundok. Sa di kalayuan, may naririnig siyang mga tandang, tila laging handang tumilaok kahit 10 oras ng gabi. Pinikit niya ang mata. Tahimik. Walang sinagoga. Walang templong mararangyang pamilyar. Pero may katahimikang hindi kanya, at iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Kinabukasan, nagtanong siya sa barangay kung saan siya maaaring tumulong. Ang sekretarya sa opisina ng kapitan ay napatingin sa kanya, kumurap ng ilang beses, at saka tumingin sa sapatos niyang putik-putik. Gusto niyo pong mag-volunteer? Tanong nito, parang hindi makapaniwala. Opo, sagot niya sa bigkas na pilit, halos nagkamali. Sa health center, kung pwede. Tumawag ang sekretarya ng isa pang babae, maliit, maikli ang buhok, matalas ang mata. Clarissa, pakilala nito, ako po ang nurse in charge sa Barangay Health Center. Kayo po ba talaga ay isang rabbi? Tumango siya. Rabbi Elav Goldfarb. Galing po ako sa Israel. Ang tatay ko, dati pong refugee dito. Gusto kong tumulong. Nagkatinginan si Clarissa at ang sekretarya. May halong pag-aalinlangan sa kanilang mga mata, ngunit wala roon ang pagtanggi. Kundi isang bagay na mas malalim, pagtatanong. Hindi po kayo turista, tanong ni Clarissa, banayad. Hindi, sagot niya diretsyo. Anak po ako ng isang buhay na utang. At narito ako para bumawi. Walang sinabi si Clarissa. Tumango lang. Kinabukasan, alas 7 pa lang ng umaga, pinapunta siya sa health center. Maliit ang pasilidad, isang silid na may 2 kama, isang mesa, ilang gamit, at isang kartelon sa pader na may nakasulat, pangalagaan ang kalusugan, huwag mahiya magpakonsulta. May mga nakapilang buntis, matatanda, at isang batang umiiyak habang hawak ng nanay ang sugat sa tuhod nito. Inabot ni Clarissa sa kanya ang isang balde ng tubig. Kunin mo to, sir. Kailangan natin mag-refill. Walang tanong, tinanggap ni Elav ang balde at lumakad papunta sa gripo sa labas. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa gilid ng bangko, nakatingin sa kanya. Judyo ka ba? Tanong nito bigla, hindi bastos kundi tuwiran. Opo, sagot ni Elav nakangiti. Galing ka sa Israel? Bakit ka nandito? Dahil dito nagsimula ang buhay ng tatay ko. Dito siya iniligtas. Tahimik ang matanda. Tumango. Ay. Kaya pala. At sabay sabing maligayang pagbalik. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon. Pero parang may mainit na kamay na humaplos sa puso niya. Bumalik siya sa loob, dinala ang tubig, tinulungan ang isa sa mga staff mag-ayos ng supplies. Hindi siya pinilit maggamot. Basta nandun siya. Kumikilos. Nakikinig. Nagbubuhat. Sa hapon, tinuruan siya ni Clarissa maglinis ng sugat ng isang bata na natapilok sa palaruan. Habang ginagawa niya ito, nagtanong ang bata, ano yang suot mong maliit na sombrero? Tinuro nito ang yarmulke sa ulo ni Elav. Isa itong tanda, sagot niya, na may mas mataas pa sa atin. Tumango ang bata, pero napangiti. Parang cap ni Jesus, no?
Napatawa si Elav. Pwede na rin. Nang matapos ang araw, pinaupo siya ni Clarissa sa labas ng klinik. Alam mo, sir, sabi niya habang nagbubukas ng Tupperware ng merienda, hindi ko pa nakita ang isang banyaga na naglalakad sa putik para lang magbuhat ng balde. Hindi ako banyaga, sagot ni Elav mahina. Hinahanap ko lang kung saan nagsimula ang kwento namin. Tumingin si Clarissa sa kanya, tila gusto pang magtanong, pero pinigilan ang sarili. Sige po. Bukas ulit. Maaga tayo. Minsan po may community feeding. Tumango si Elav. Masaya akong makasama. Habang pauwi siya sa dormitoryo, nadama niya ang bigat sa katawan, pero hindi ang uri ng pagod na pisikal. Para itong luma ngunit pamilyar na pakiramdam na sa unang pagkakataon, marahil, nasa tamang lugar siya. Tahimik siyang naupo sa kama, inilabas ang larawan ng ama, at binulong, nandito na ako. Hindi ko pa alam ang susunod, pero alam kong nagsimula na ang pagbabayad. Sa labas, umuulan na naman. Walang thunderstorm. Walang malakas na hangin. Basta ambon lang na tila binubuksan ang lupa sa bagong simula. Maaga pa lang, makulimlim na ang langit. Ang mga ulap ay mababa, tila ba nakabitin sa ibabaw ng mga bubungan ng lokban, naghihintay ng tamang sandali para bumigay. Elav, nakaayos na sa kanyang simpleng uniforme, isang lumang polo at pantalong itim, ay naglalakad patungo sa health center na parang isang ritual na nasanay na siyang gawin. Sa daan, sinalubong siya ng ingay ng mga tricycle, mga batang naglalakad pabayan, at mga tindera ng pandesal na nag-aalok ng maiinit na tinapay. Ngumiti siya pabalik. Kahit hindi pa siya ganap na marunong magsalita ng Tagalog, unti-unti nang tumatagos sa kanya ang ritmo ng buhay sa barangay na ito. Pagsapit niya sa health center, hindi pa man siya nakakatapak sa loob ay bumuhos na ang ulan. Malalaking patak, hindi pa bagyo pero hindi rin basta ambon. Ang bubong ng center, na gawa lamang sa manipis na yero, ay agad nagsimulang magpaulan ng sarili nitong tunog, plok, plak, tok, tok, plak. Sa loob, kumilos na agad si Clarissa. O, mga balde. Diyan sa storage. Sir Elav, tulungan niyo ako. Hindi na kailangang ulitin. Tumakbo si Elav kasama si Clarissa at isa pang staff, si Arvin, papasok sa likuran. Kinuha nila ang mga plastik na timba at planggana at inilatag sa ilalim ng mga tagas. 1, 2, 5, 7, parang koreograpiyang bigla na lang nagsimula. Dito. May tumutulo sa tapat ng filing cabinet, sigaw ni Arvin. Sa may silya rin, dagdag ni Clarissa. Habang nag-aayos si Elav ng isa sa mga timba, biglang nadulas si Arvin sa basang sahig. Bumagsak siya sa sahig nang may kasamang tunog na parang bitak ng kawayan. Isang segundo ng katahimikan, tapos boom! Tawanan. Unang tumawa si Clarissa, tapos ang mga pasyente, tapos si Arvin na siya mismong bumagsak, at sa huli, pati si Elav. Tumatawa silang lahat. Hindi mapigilan. Parang ang mismong ulan ay nakikihalakhak sa kanila. Sorry po, sorry, sabi ni Arvin habang tumatayo. Di ko nakita yung sabon sa sahig. Baka gusto mong sabunin na rin yang likod mo, biro ng isa pang volunteer. Nagpatuloy ang tawanan ng ilang minuto, kahit pa may mga patak pa ring bumabagsak mula sa kisam. Wala ni isang reklamo. Wala ni isang galit na mukha. Parang ang init ng tawanan ay sapat para labanan ang lamig ng ulan. Nang matapos silang maglagay ng balde, umupo si Elav sa tabi ng mesa ni Clarissa. Nagtimpla ito ng kape at iniabot sa kanya. Hindi ko maintindihan, bulong ni Elav, habang nakatingin sa mga taong abalang nag-aayos ng mga papel kahit basa ang paligid. Bakit kayo tumatawa? Tumingin si Clarissa sa kanya. Tahimik sandali bago sumagot. Sir, kung hindi tayo tatawa, iyak tayo. Tumigil si Elav. Tila may bumagsak sa loob niya, isang salitang hindi lang narinig kundi naramdaman. Tumango siya, dahan-dahan, at muling tumingin sa labas ng bintana, kung saan patuloy pa ring bumubuhos ang ulan. Pero sa loob ng health center, mainit. Yan ang natutunan naming mga Pilipino, dagdag ni Clarissa. Minsan kasi, hindi mo na maayos agad yung bubong. Hindi mo maibibigay agad ang gamot. Pero pwede kang tumawa. At minsan, yun na ang lunas. Hindi na sumagot si Elav. Umiling lang siya, hindi sa pagtutol, kundi sa pagkamangha. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng lakas, ang uri ng tapang na hindi kailangang ipagsigawan, kundi isinasabuhay sa gitna ng likas na kahinaan. Pag-uwi niya sa dormitoryo, basa pa rin ang sapatos niya.
Binuksan niya ang maliit na notebook na lagi niyang dala at nagsulat. The roof leaks, the floor is wet, the people laugh. I must learn this. Kinabukasan, maaga siyang bumalik sa barangay library. Pinuntahan niya si Ate Nida, ang librarian, at humiling ng tulong. Ate, gusto ko matuto. Tagalog, sabi niya, pilit ngunit tapat. Ha? Ikaw, sir? Mag-aaral ng Tagalog, tanong ni Ate Nida, nagulat. Opo. Para masabi ko ang pasasalamat ko. Sa wika ng puso. Napangiti si Ate Nida. Edi sige. Tuwing hapon, turuan kita. Simula ngayon, Tagalog lang tayo pag-usap. Kaya nagsimula ang bagong ritual ni Elav. Umaga sa health center. Hapon sa library. Gabi sa dormitoryo, paulit-ulit binabasa ang mga bagong salita, mahal, tahanan, salamat, luha, pag-asa. Minsan, nahuhuli siyang nagmumuni-muni sa tapat ng bintana habang umuulan. Pero hindi na ito ulan ng lungkot. Isa na itong paalala na may ibang uri ng pananampalataya sa mundong ito. Isang pananampalatayang tahimik pero matatag. Isa na hindi dumadaan sa doktrina, kundi sa pagkibit-balikat at tawanan sa gitna ng taga-sabubong. Isang araw, habang nag-aaral siya ng panibagong listahan ng mga pangungusap, lumapit si Clarissa sa kanya. Sir, totoo bang ikaw ay isang rabbi? Tumango siya. Sa Israel, ako ay nagtuturo ng Torah. Kaya mo bang ipaliwanag kung ano yun sa Tagalog? Tumingin siya sa listahan niya. Tumingala. At saka dahan-dahang bumigkas, ang Torah ay kwento. Batas. Alaala. Gabay. Parang lumang libro na may buhay. Napangiti si Clarissa. Eh di pareho lang tayo. Yan din ang Pilipinas. At napagtanto ni Elav na totoo nga. Sa Israel, itinuturo niya ang mga utos, ang kasaysayan, ang kabanalan ng mga sulat. Pero dito, sa bayan ng mga tagpi-tagping bubong at tapat na mga puso, ang kabanalan ay hindi lang binabasa, isinasabuhay. Isang linggo nang nasa lukban si Elav. Ang katawan niya ay unti-unting nasasanay sa init, sa tunog ng mga tandang sa madaling araw, sa amoy ng nilulutong saging na saba at uling. Ngunit ang isip niya ay gising pa rin sa gabi, madalas nagigising sa pagitan ng 1:00 at 3:00, para lamang tumingin sa kisam at pakiramdaman ang katahimikan. Isang hapon, matapos ang feeding program sa Barangay Plaza, nagpaalam siya kay Clarissa at naglakad ng mag-isa. Wala siyang tiyak na pupuntahan. Gusto lang niyang maramdaman ang lugar, ang lupa, ang pagod ng paa. Naglakad siya sa isang makitid na daan, dinadaanan ng mga kalabaw, hangin at panahon. Sa kanan, mga taniman ng kamote. Sa kaliwa, mga bahay na gawa sa kahoy at pawid. Tahimik. Matapos ang isang liko, napansin niya ang isang matandang babae, nakasuot ng lumang bestida, may 2 balde ng tubig sa magkabilang kamay. Mabagal ang hakbang, tuwid ang likod pero halatang hirap. Tumingin si Elav sa kanya. Nag-aalangan kung lalapitan. Pero may tumulak sa kanya, hindi awa kundi respeto. Lola, tawag niya, banayad. Tulong. Hindi siya agad sinagot ng matanda. Tiningnan siya mula ulo hanggang paa. Tila sinusukat kung dapat ba siyang pagkatiwalaan. Saglit na katahimikan. Kaya ko to, sagot nito, matigas pero hindi masungit. Alam ni Elav ang tono na yon. Narinig niya na sa kanyang ina noon, ang tinig ng isang babaeng pagod na ngunit ayaw magpahinga dahil alam niyang walang ibang gagawa ng dapat gawin. Tumango si Elav. Kaya nyo. Pero gusto ko lang tumulong. Napangiwi ang babae. Tumango sa wakas at dahan-dahang iniabot ang isang balde. Kinuha niya iyon ng may pag-iingat, parang sagradong bagay. Mabigat. Walang takip. Amoy putik ang tubig. Hindi ito ulan. Mukhang galing sa poso. Tahimik silang naglakad sa makitid na daan. Paakyat ng kaunti. Umuugong ang huni ng mga kuliglig. Sa di kalayuan, may tumatahol na aso. Habang naglalakad, nagsalita ang babae, halos pabulong. Alam mo, sir, ganito ko rin binuhat ang mga anak ko dati. Tumingin si Elav. Hindi niya alam kung dapat sumagot. 5 silang lahat, dagdag pa nito. Araw-araw, balde sa kanan, balde sa kaliwa. May bata sa likod, minsan may isa sa dibdib. Pareho ang bigat. Pero kapag may pagmamahal, mas magaan. Tumigil si Elav sa paghakbang. Hindi sa pagod.
Sa damdamin. Parang may tumama sa puso niya na hindi niya inaasahan. Pagmamahal, ulit niya, parang panalangin. Tumango ang matanda. Ngumiti ng marahan, halos hindi mo mapansin. Nagpatuloy sa paglalakad. Si Elav walang nasabi. Pagdating nila sa bahay, isang lumang barong-barong na may halaman sa paso at mga lumang laruan sa gilid, tinanggap ng babae ang balde. Salamat, sabi nito. Di mo kailangang gawin yon, pero ginawa mo. Hindi po ako tumulong dahil kailangan, sagot ni Elav, tinig na paos. Tumulong ako dahil gusto kong matuto. E di natuto ka na, sabi ng matanda, at pumasok sa bahay nang walang isa pang salita. Habang naglalakad pabalik si Elav, hawak-hawak niya ang alaalang hindi mabigat, pero malalim. Sa kanyang dibdib, may mainit na kirot. Hindi ito kalungkutan. Isang uri ito ng pagdudurog na masarap, masakit, at totoo. Pagdating sa dormitoryo, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Hindi na siya kumain. Kinuha niya ang kanyang journal at isinulat sa Hebreo. Ngayon ko lang naintindihan na ang bigat ay hindi laging nasa katawan. Minsan nasa loob. Pero ang pagmamahal, ito ang nagpapagaan. Wala ito sa mga salita ng Torah. Nasa hakbang ng isang matandang babae, dala ang tubig at ang nakaraan. Binasa niya ulit ang isinulat. Sa kanya sinulat sa Tagalog, bagaman mali-mali pa ang grammar. Pag may puso, may liwanag. Pag may bigat, may kasama. Pag may tulong, may aral. At ang aral ay buhay. Kinabukasan, habang tinutulungan niya si Arvin ay muling lumitaw sa isip niya ang sinabi ng matanda. Alam mo, biglang sambit niya kay Arvin, kahapon, nakilala ko ang pinakamalakas na babae sa barangay. Ah, yung si Aling Rosa siguro yon, sagot ni Arvin. Tagaloob yon, 6 na apo pero siya pa rin ang nag-igib. Ang tatag nun. Di marunong magreklamo. Palaging may ngiti. Ngiti. Pero hindi yung ngiting pang photo. Ang ngiti ni Aling Rosa ay hindi para makita, kundi para madama. Sa mga sumunod na araw, binisita niya muli ang lugar kung saan niya ito nakilala. Wala na ang matanda sa labas, pero may isang batang babae na kumaway sa kanya mula sa loob. Ikaw yung tumulong kay Lola, no? Tanong nito. Opo, sagot niya, at siya rin ang tumulong sa akin. Muling naglakad si Elav. Hindi para maghanap ng isa pang balde, kundi para hanapin ang aral na hindi matatagpuan sa mga aklat, ang kabutihang hindi humihingi ng kapalit, ang lakas na tahimik, at ang pasasalamat na walang salita. Sa bawat hakbang niya, dala niya ang bigat ng tubig. Hindi sa kamay kundi sa puso. Pero hindi na ito nakakapagod. Dahil alam na niya ang sikreto, kapag may pagmamahal, mas magaan. Maagang dumating ang sulat. Isang piraso ng papel, isiniksik sa ilalim ng pintuan ng dormitoryo kung saan pansamantalang naninirahan si Elav. Ang sulat ay nakasulat sa maayos na Tagalog, may halong Ingles, at may tatak ng barangay office sa itaas. Inaanyayahan po namin kayo na mamuno sa isang panalangin para sa Interfaith Chapel sa Lokban. Simple lang po ito, walang seremonya. Isang pagtitipon ng mga tao para sa pagninilay at katahimikan. Kung maaari po kayong makadalo, ikalulugod namin. Nilagdaan ito ni Father Amado, ang paring Katoliko na pinuno ng maliit na kapilya sa gilid ng bundok. Kilala raw si Father Amado sa lugar bilang tagapamagitan ng iba't ibang pananampalataya, madalas ay sinasamahan ng mga Muslim, Kristiyano, at maging mga agnostiko ang kanyang mga pagtitipon. Hindi agad sumagot si Elav. Umupo siya sa tabi ng kama, hawak ang papel. Sa loob ng ilang minuto, parang may bumubulong sa kanya. Isang paanyayang hindi niya hinihingi, ngunit hindi niya rin kayang tanggihan. Kinabukasan, sinundo siya ni Clarissa. Nakatsinelas lang ito, may dalang payong at isang dermos ng kape. Handa ka na? Tanong nito habang sila'y sumasakay ng tricycle. Hindi ko alam, sagot ni Elav, totoo. Pero darating ako. Ang kapilya ay matatagpuan sa itaas ng isang burol, gawa sa kahoy at bato, may bubong na pawid at mga bintanang bukas sa hangin. Walang altar na marmol, walang estatwa. Sa gitna ay isang lamisang yari sa lumang pinto, at sa likod nito ay isang krus na gawa sa kahoy at isang bituin ni David na iginuhit gamit ang chalk. Sa paligid, may 12 tao lamang, isang matandang mag-asawa, ilang bata, isang tricycle driver na nakayapak, isang dalagang may bitbit na sanggol. Tahimik ang lahat. Ang hangin ay mabagal. Ang mga mata nakatuon sa kanya habang siya ay lumalapit.
Si Father Amado ay lumapit at mahigpit na kinamayan si Elav. "Salamat sa pagpunta, Rabbi," sabi nito. "Hindi po ito sermon. Isang panalangin lang. Walang doktrina, walang pagtuturo. Buksan niyo lang ang puso niyo. At kung may nais kayong basahin, buks po ang espasyo." Tumango si Elav. Inilabas niya mula sa kanyang bag ang maliit na Torah scroll, binuksan ito ng dahan-dahan sa ibabaw ng lamesa. Huminga siya ng malalim. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Pero ang kanyang mga kamay, parang alam na ang galaw. Tumayo siya sa gitna, tumingin sa mga mata ng mga naroon, lahat ay pamilyar, kahit pa hindi niya sila kilala. "Atin pong buksan ang ating sarili sa katahimikan," sabi niya sa Ingles, maingat, malumanay. Nagbukas siya ng pahina mula sa aklat ni Isaias. Sa Hebrew, ang mga salitang ito ay nagmula sa panahon ng dilim. Pero dala nila ang liwanag. Babasahin ko muna sa aming wika. Nagsimula siyang magbasa sa Hebreo, banayad ang boses, bawat pantig ay tila hinahaplos ang kahoy na dingding. "Kihayita maon ledal, maon la evyon bitsar lo." Tumigil siya. Tumingin muli sa mga tao. "At ngayon, gusto kong sabihin ito sa wika ng puso ninyong lahat." Huminga siya, saka dahan-dahang binigkas, sa Tagalog na minemorisa niya sa loob ng ilang gabi. "Magiging kanlungan ka ng mahihirap, kanlungan sa oras ng bagyo." Tahimik. Walang gumalaw. Sa likod ng lamesa, ang batang ina ay marahang nyapos ang kanyang anak. May tumulo mula sa mata ng matanda sa kaliwa. Si Clarissa, sa tabi, ay tila pigil ang paghinga. Ang mga salita ay tila hindi lamang umalingaw-ngaw, kundi tumagos. Hindi dahil naiintindihan nila ang kahulugan ng bawat taludtod, kundi dahil ang mismong tunog nito, ang ritmo, ang galang, ang hangin na kasama ng bawat pantig, ay naging panalangin. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, si Elav ay hindi nagbigay ng aral. Hindi siya nagturo ng Torah. Hindi siya nagtanggol ng teolohiya. Siya ay nanalangin. At higit pa roon, siya ay narinig. Matapos ang pagbasa, isinara niya ang scroll. Walang sermon. Walang paliwanag. Tumingin lang siya sa langit sa likod ng bintana, kung saan gumagalaw ang mga dahon sa malamig na hangin. Tumayo si Father Amado at marahang tumapik sa balikat niya. "Napakaganda, Rabbi. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa tahanan." "Tahanan," ulit ni Elav. "Sa wakas, alam ko na kung ano ang ibig sabihin yon, hindi sa utak, kundi sa puso." Pagkatapos ng pagtitipon, habang sila'y nagkakape sa maliit na mesa sa labas ng kapilya, may lumapit sa kanya ang matandang lalaki. "Hindi ko maintindihan ang Hebreo," sabi nito, "pero naramdaman ko ang dasal. Parang tubig sa loob ng balde, hindi mo kita, pero ramdam mo ang bigat kapag dala mo." Napangiti si Elav. Naalala niya agad si Aling Rosa. "Maraming salamat," sagot niya sabay yuko. Nang gabi niyon, sa kanyang silid, binuksan niya muli ang journal. "Ngayon, sa wakas, hindi ako dayuhan. Hindi ako tagapagsalita. Ako ay bahagi ng katahimikan, ng dasal, at ng wika na hindi kailangang ipaliwanag kundi maramdaman. Ito ang simula ng isang bagong pananampalataya. Isa na hindi nakasulat. Isa na iniiyak, hinihinga, at isinusulat sa paningin ng mga ina at mga anak." Pinikit niya ang mata. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw ang kanyang ama, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Isang linggo matapos ang panalangin sa kapilya, nakatanggap si Elav ng mensahe sa kanyang lumang cellphone mula sa barangay office. May isang guro mula sa Batangas, isang lalaking nagngangalang Ginoong Renato Jimenez, na humihiling kung maaari daw siyang bumisita sa isang maliit na paaralan sa tabing dagat. Walang ingrandeng okasyon, anya. Gusto lamang nilang makilala ang lalaking bumalik upang magpasalamat. Walang segundong pag-aalinlangan. Tumango si Elav sa sarili at tinanggap ang paanyaya. Maaga siyang bumiyahe, sinabayan si Clarissa sa jeep hanggang sa dulo ng bayan. Mula roon, sumakay siya ng habal-habal na umakyat sa mabatong daan, pababa sa isang makitid na daang putik, lampas sa mangrove, at lumakad pa ng 10 minuto sa pilapil hanggang marating ang maliit na nayon sa baybayin ng Mabini, Batangas. Ang paaralan ay parang lumang barong-barong na inabot na ng panahon. May 2 silid-aralan, gawa sa kahoy at semento, may bubong na yero na kalbo sa gitna. Sa labas, may bakurang may guhit sa lupa para sa luksong tinik at ilang batong ginawang upuan. Sa bungad ay isang karatula na gawa sa karton, "Maligayang pagdating, Rabbi Elav."
Ang sulat ay gawa ng bata, malalaki, hindi pantay, may maliliit na puso sa gilid ng bawat letra. Sinalubong siya ni Ginoong Jimenez, isang lalaking payat, singkit ang mata, at tila laging nauupos na kandila pero may ningning pa rin sa tinig. Rabbi, bati nito. Pasensya na po kung hindi maringal ang handa. Pero gusto lang po naming marinig kayo. Marami po kasi sa aming estudyante, hindi pa naririnig ang kwento ng panahon ng digmaan. At nang mabasa ko ang tungkol sa inyo naisip ko, kailangan nilang malaman. Tumango si Elav, nangingiti. Wala pong kailangang maringal. Ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng entablado. Dinala siya sa harap ng mga bata, 12 lamang sila, mula edad 8 hanggang 12. Karamihan ay nakapaa, ang ilan ay may mga notebooks na nakakuyom parang alahas. May batang may hawak pang pamaypay na gawa sa dahon ng saging, at isa na may suot na shirt na may butas sa balikat. Mga bata, sabi ni Ginoong Jimenez, ito po si Rabbi Elav. Siya po ay taga-Israel. Ang tatay niya naligtas dito sa Pilipinas noong panahon ng giyera. At ngayon, bumalik siya para magpasalamat. Tahimik ang mga bata. Ilang peres ng mata ang nagtama sa kanya, mga inosenteng titig na walang pag-aalinlangan, walang paghusga, tanging interes. Isa sa kanila, isang batang babae na may maikling buhok at malaking mata, ang nagtaas ng kamay. Sir, ibig sabihin po, muntik mamatay yung tatay nyo. Tumango si Elav. Opo. Kung hindi siya nakatakas mula sa Europa, hindi ako isinilang. Tahimik. Wala nang sumunod na tanong. Pero ang katahimikan ay hindi kawalang interes, kundi pagninilay. Saka biglang nagsalita si Ginoong Jimenez. May inihanda po sila para sa inyo, Rabbi. Tumayo ang mga bata, at isa-isa, sa iisang pagkilos, ay naglabas ng malalaking piraso ng karton na nakapinta ng iba't ibang kulay. May asul, dilaw, berde, pula, walang propesyonal na pagkakagawa, ngunit may sigasig ng kamay na walang alinlangan. Isa-isang inilatag ang mga piraso sa lupa, hanggang sa mabuo ang isang mosaic. Sa gitna, isang bituin ni David, hindi perpekto ang hugis, ngunit malinaw. Sa paligid, 2 kamay na kulay kayumanggi, may linya ng dugo at guhit ng palad. At sa taas, may nakasulat na mga salitang gawa sa itim na pintura. Walang utang sa puso. Natigilan si Elav. Hindi siya nakaalpas sa unang hinga. Ang kanyang mga tuhod ay parang lumambot. Lumuhod siya sa harap ng mosaic, at marahang hinaplos ang gilid ng karton. Mainit pa ang pintura sa ilalim ng araw. Ang mga kulay ay nagsasayaw sa liwanag. At sa gitna ng simpleng sining na ito, sa gitna ng paaralan sa tabing dagat, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naiintindihan, kahit sa loob ng mga taon ng pagninilay, panalangin, at pag-aaral. Hindi siya narito upang magbayad ng utang. Dahil ang kabutihang iyon, ang pagsalba sa buhay ng kanyang ama, ang bigas na inabot, ang kama na pinahiram, ang sulyap na puno ng dignidad, ay hindi utang na kailangang bayaran. Ito ay isang regalo. Isang regalong isinabuhay sa paminsan-minsang tawa, sa pawis ng pagpapakain, sa pagkakapit-bisig sa bagyo. At sa ngayon, ibinabalik ng mga batang ito ang regalong iyon, hindi sa salita, hindi sa pera, kundi sa alaala. Sa karton. Sa pintura. Sa puso. Tumulo ang luha ni Elav, walang ingay. 1, 2. Hindi niya tinakpan. Hinayaan niyang makita ng mga bata. Salamat, bulong niya. Hindi niyo alam kung gaano kalalim ang ginawa niyo. Sir, tanong ng batang babae, masaya po ba yung tatay niyo sa langit? Hindi agad siya nakasagot. Tumingala siya. Ang langit ay bughaw, may ilang ulap na animoy tinahi ng araw. Sagot niya sa wakas. Masaya siya. Dahil alam niyang hindi siya nakalimutan. Ilang sandali pa, inabot sa kanya ng isang batang lalaki ang isang maliit na kahon. Sir, gawa po naming lahat. Pwede niyo po iuwi. Binuksan niya ito. Sa loob, may maliit na bandila ng Pilipinas at Israel, gawa sa papel, pinagdugtong ng sinulid. Sa ilalim nito, isang liham. Dear Rabbi Elav, hindi po namin alam ang pangalan ng tatay niyo. Pero gusto naming malaman niya na hindi lang siya ligtas dati. Ngayon, ang kwento niya ay ligtas din sa puso namin. Nagpatuloy ang araw sa simpleng selebrasyon, kaunting turon, saging, tubig sa plastik. Walang banda. Walang litanya. Pero puno ng kwento. Puno ng alaala. Bago siya umalis, lumapit sa kanya si Ginoong Jimenez.
Rabbi, hindi po namin ito ginawa para sa press. Hindi po namin in-announce kahit saan. Ginawa lang po ito dahil kailangan naming alalahanin. Kailangan naming ipagmalaki kung ano ang nagawa ng ating mga ninuno. At dahil kayo po ay bumalik, binigyan nyo kami ng pahintulot na muling ikwento ang kabutihang iyon. Yumuko si Elav. Hindi sa paggalang lang, kundi sa pagkilala ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang kanyang lugar sa kwento. Pagbalik niya sa dormitoryo, hindi na siya nagsulat sa journal. Umupo lang siya sa kama, hawak ang maliit na kahon, at tumitig sa isang puntong walang laman sa kisam. At sa katahimikan ng gabi, pabulong niyang sinabi, "Tatay, ang regalo mo ay buhi." Hapon na at kulay kahel na ang langit sa baybayin ng Mabini. Maalon ng dagat, ngunit hindi marahas, tila lumalakad lang papalapit, saka humihina pabalik sa maliliit na alon. Umuugong ang mga bangka sa di kalayuan, habang ang mga mangingisday nagsisimula ng hilahin ang kanilang mga lambat, puno ng huli o puno ng hangin, depende sa kapalaran ng araw. Matapos ang pagbasa, isinara niya ang scroll. Walang sermon. Walang paliwanag. Tumingin lang siya sa langit sa likod ng bintana, kung saan gumagalaw ang mga dahon sa malamig na hangin. Tumayo si Father Amado at marahang tumapik sa balikat niya. "Napakaganda, Rabbi. Hindi ito tungkol sa relihiyon. Ito ay tungkol sa tahanan." "Tahanan," ulit ni Elav. "Sa wakas, alam ko na kung ano ang ibig sabihin yon, hindi sa utak, kundi sa puso." Pagkatapos ng pagtitipon, habang sila'y nagkakape sa maliit na mesa sa labas ng kapilya, may lumapit sa kanya ang matandang lalaki. "Hindi ko maintindihan ang Hebreo," sabi nito, "pero naramdaman ko ang dasal. Parang tubig sa loob ng balde, hindi mo kita, pero ramdam mo ang bigat kapag dala mo." Napangiti si Elav. Naalala niya agad si Aling Rosa. "Maraming salamat," sagot niya sabay yuko. Nang gabi niyon, sa kanyang silid, binuksan niya muli ang journal. "Ngayon, sa wakas, hindi ako dayuhan. Hindi ako tagapagsalita. Ako ay bahagi ng katahimikan, ng dasal, at ng wika na hindi kailangang ipaliwanag kundi maramdaman. Ito ang simula ng isang bagong pananampalataya. Isa na hindi nakasulat. Isa na iniiyak, hinihinga, at isinusulat sa paningin ng mga ina at mga anak." Pinikit niya ang mata. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw ang kanyang ama, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Isang linggo matapos ang panalangin sa kapilya, nakatanggap si Elav ng mensahe sa kanyang lumang cellphone mula sa barangay office. May isang guro mula sa Batangas, isang lalaking nagngangalang Ginoong Renato Jimenez, na humihiling kung maaari daw siyang bumisita sa isang maliit na paaralan sa tabing dagat. Walang ingrandeng okasyon, anya. Gusto lamang nilang makilala ang lalaking bumalik upang magpasalamat. Walang segundong pag-aalinlangan. Tumango si Elav sa sarili at tinanggap ang paanyaya. Maaga siyang bumiyahe, sinabayan si Clarissa sa jeep hanggang sa dulo ng bayan. Mula roon, sumakay siya ng habal-habal na umakyat sa mabatong daan, pababa sa isang makitid na daang putik, lampas sa mangrove, at lumakad pa ng 10 minuto sa pilapil hanggang marating ang maliit na nayon sa baybayin ng Mabini, Batangas. Ang paaralan ay parang lumang barong-barong na inabot na ng panahon. May 2 silid-aralan, gawa sa kahoy at semento, may bubong na yero na kalbo sa gitna. Sa labas, may bakurang may guhit sa lupa para sa luksong tinik at ilang batong ginawang upuan. Sa bungad ay isang karatula na gawa sa karton, "Maligayang pagdating, Rabbi Elav." Ang sulat ay gawa ng bata, malalaki, hindi pantay, may maliliit na puso sa gilid ng bawat letra. Sinalubong siya ni Ginoong Jimenez, isang lalaking payat, singkit ang mata, at tila laging nauupos na kandila pero may ningning pa rin sa tinig. "Rabbi, bati nito. Pasensya na po kung hindi maringal ang handa. Pero gusto lang po naming marinig kayo. Marami po kasi sa aming estudyante, hindi pa naririnig ang kwento ng panahon ng digmaan. At nang mabasa ko ang tungkol sa inyo, naisip ko, kailangan nilang malaman." Tumango si Elav, nangingiti. Wala pong kailangang maringal. Ang kabutihan ay hindi nangangailangan ng entablado. Dinala siya sa harap ng mga bata, 12 lamang sila, mula edad 8 hanggang 12. Karamihan ay nakapaa, ang ilan ay may mga notebooks na nakakuyom parang alahas. May batang may hawak pang pamaypay na gawa sa dahon ng saging, at isa na may suot na shirt na may butas sa balikat. "Mga bata," sabi ni Ginoong Jimenez, "ito po si Rabbi Elav. Siya po ay taga-Israel. Ang tatay niya naligtas dito sa Pilipinas noong panahon ng giyera.
At ngayon, bumalik siya para magpasalamat. Tahimik ang mga bata. Ilang peres ng mata ang nagtama sa kanya, mga inosenteng titig na walang pag-aalinlangan, walang paghusga, tanging interes. Isa sa kanila, isang batang babae na may maikling buhok at malaking mata, ang nagtaas ng kamay. Sir, ibig sabihin po, muntik mamatay yung tatay nyo. Tumango si Elav. Opo. Kung hindi siya nakatakas mula sa Europa, hindi ako isinilang. Tahimik. Wala nang sumunod na tanong. Pero ang katahimikan ay hindi kawalang interes, kundi pagninilay. Saka biglang nagsalita si Ginoong Jimenez. May inihanda po sila para sa inyo, Rabbi. Tumayo ang mga bata, at isa-isa, sa iisang pagkilos, ay naglabas ng malalaking piraso ng karton na nakapinta ng iba't ibang kulay. May asul, dilaw, berde, pula, walang propesyonal na pagkakagawa, ngunit may sigasig ng kamay na walang alinlangan. Isa-isang inilatag ang mga piraso sa lupa, hanggang sa mabuo ang isang mosaic. Sa gitna, isang bituin ni David, hindi perpekto ang hugis, ngunit malinaw. Sa paligid, dalawang kamay na kulay kayumanggi, may linya ng dugo at guhit ng palad. At sa taas, may nakasulat na mga salitang gawa sa itim na pintura. Walang utang sa puso. Natigilan si Elav. Hindi siya nakaalpas sa unang hinga. Ang kanyang mga tuhod ay parang lumambot. Lumuhod siya sa harap ng mosaic, at marahang hinaplos ang gilid ng karton. Mainit pa ang pintura sa ilalim ng araw. Ang mga kulay ay nagsasayaw sa liwanag. At sa gitna ng simpleng sining na ito, sa gitna ng paaralan sa tabing dagat, napagtanto niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naiintindihan, kahit sa loob ng mga taon ng pagninilay, panalangin, at pag-aaral. Hindi siya narito upang magbayad ng utang. Dahil ang kabutihang iyon, ang pagsalba sa buhay ng kanyang ama, ang bigas na inabot, ang kama na pinahiram, ang sulyap na puno ng dignidad, ay hindi utang na kailangang bayaran. Ito ay isang regalo. Isang regalong isinabuhay sa paminsan-minsang tawa, sa pawis ng pagpapakain, sa pagkakapit-bisig sa bagyo. At sa ngayon, ibinabalik ng mga batang ito ang regalong iyon, hindi sa salita, hindi sa pera, kundi sa alaala. Sa karton. Sa pintura. Sa puso. Tumulo ang luha ni Elav, walang ingay. Isa, dalawa. Hindi niya tinakpan. Hinayaan niyang makita ng mga bata. Salamat, bulong niya. Hindi niyo alam kung gaano kalalim ang ginawa niyo. Sir, tanong ng batang babae, masaya po ba yung tatay niyo sa langit? Hindi agad siya nakasagot. Tumingala siya. Ang langit ay bughaw, may ilang ulap na animoy tinahi ng araw. Sagot niya sa wakas. Masaya siya. Dahil alam niyang hindi siya nakalimutan. Ilang sandali pa, inabot sa kanya ng isang batang lalaki ang isang maliit na kahon. Sir, gawa po naming lahat. Pwede niyo po iuwi. Binuksan niya ito. Sa loob, may maliit na bandila ng Pilipinas at Israel, gawa sa papel, pinagdugtong ng sinulid. Sa ilalim nito, isang liham. Dear Rabbi Elav, hindi po namin alam ang pangalan ng tatay niyo. Pero gusto naming malaman niya na hindi lang siya ligtas dati. Ngayon, ang kwento niya ay ligtas din sa puso namin. Nagpatuloy ang araw sa simpleng selebrasyon, kaunting turon, saging, tubig sa plastik. Walang banda. Walang litanya. Pero puno ng kwento. Puno ng alaala. Bago siya umalis, lumapit sa kanya si Ginoong Jimenez. Rabbi, hindi po namin ito ginawa para sa press. Hindi po namin in-announce kahit saan. Ginawa lang po ito dahil kailangan naming alalahanin. Kailangan naming ipagmalaki kung ano ang nagawa ng ating mga ninuno. At dahil kayo po ay bumalik, binigyan niyo kami ng pahintulot na muling ikwento ang kabutihang iyon. Yumuko si Elav. Hindi sa paggalang lang, kundi sa pagkilala ng isang bagay na matagal na niyang hinahanap, ang kanyang lugar sa kwento. Pagbalik niya sa dormitoryo, hindi na siya nagsulat sa journal. Umupo lang siya sa kama, hawak ang maliit na kahon, at tumitig sa isang puntong walang laman sa kisam. At sa katahimikan ng gabi, pabulong niyang sinabi, Tatay, ang regalo mo ay buhi. Hapon na at kulay kahel na ang langit sa baybay ng mabini. Maalon ang dagat, ngunit hindi marahas, tila lumalakad lang papalapit, saka humihina pabalik sa maliliit na alon. Umuugong ang mga bangka sa di kalayuan, habang ang mga mangingisday nagsisimula ng hilahin ang kanilang mga lambat, puno ng huli o puno ng hangin, depende sa kapalaran ng araw. Nakaupo si Elav sa buhanginan, nakatupi ang pantalon hanggang tuhod, nakayapa.
Sa tabi niya, may maliit na kahon ng turon na iniabot ng guro bilang baon. Hindi pa niya nabubuksan. Tahimik siyang nakatanaw sa dagat. Parang may hinahanap na hugis sa alon. O sa langit. O sa sarili. Maya-maya, isang batang lalaki ang lumapit. Tansa niya, 9 na taong gulang. Payat, may putik sa tuhod, at may hawak na tsinelas sa isang kamay. Pwede po ako umupo, tanong ng bata, tumuro sa tabi niya. Tumango si Elav. Siyempre. Tahimik muna sila. Walang nagsalita. Ang bata ang unang bumasag ng katahimikan. Galing po ba talaga kayo sa Israel? Totoo po ba na yung tatay niyo muntik mamatay dati? Tumango si Elav. Noong gyera. Sa Europa. Hinabol sila ng mga sundalong Nazi. Anong ginawa niya? Tanong ng bata, habang gumuguhit ng linya sa buhangin gamit ang daliri. Tumakas sila. Sumakay ng barko. Hindi nila alam kung saan pupunta. Pero isang araw, dumating sila dito sa Pilipinas. Sa Maynila. Bakit dito? Dahil wala nang ibang lugar na tumanggap sa kanila. Lahat ng bansa, sarado ang pinto. Pero ang Pilipinas nagbukas. Tumingin ang bata sa kanya. Kumunot ang noo, saka muling nagtanong. Bakit siya pinapalayas? Natigilan si Elav. Hindi agad nakasagot. Hindi dahil hindi niya alam ang sagot, kundi dahil hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa isang batang hindi pa yata nakararanas ng ganong uri ng kasamaan. Dahil may mga taong galit sa ibang lahi, sagot niya sa huli. Galit sa kung sino ka, kung anong pinaniniwalaan mo. Sa tingin nila, mas mabuti sila. Kaya gusto nila kaming burahin. Tahimik ulit. Tumango ang bata, saka tumingin sa dagat. Pero nakarating siya dito. Ibig sabihin maswerte siya. Napangiti si Elav. Mabagal. Malalim. Hindi lang siya ang maswerte. Tumingin sa kanya ang bata, nakataas ang kilay. Tayong lahat, dagdag ni Elav. Maswerte tayo. Dahil ang Pilipinas may puso. Umiti ang bata. Hindi na nagtanong. Saka iniabot ang tsinelas niya kay Elav. Sir, pwede niyo ba ito itapon sa dagat? Parang barko. Kinuha ni Elav ang tsinelas, saka dahan-dahang inihagis. Tumama ito sa alon, saka dinala ng tubig paabante, paatras, paabante. Tulad ng mga kwento. Tulad ng mga tao. May dumarating. May umaalis. Pero laging may gumagalaw. Akala ko po dati, pag malayo ka sa bahay, dayuhan ka. Pero ang tatay niyo parang natagpuan niya yung bahay niya dito. Tumango si Elav. At ako rin. Hindi ba kayo tatanda dito? Napaisip si Elav. Hindi agad sumagot. Tumingin siya sa ulap, ang kulay ng langit ay unti-unting nagiging asul-abo, senyales ng nalalapit na gabi. Siguro hindi ako mananatili ng habang buhay. Pero ang puso ko baka hindi na umalis. Yung puso ng tatay niyo? Tingin ko iniwan niya na dito noon pa. Naglakad palapit ang alon. Ang tsinelas ay bumalik sa buhangin, parang itinulak pabalik ng dagat. Kunin mo na ulit, sabi ni Elav. Kinuha ng bata ang tsinelas. Sinuot. Tumingin muli sa kanya. Salamat, sir. Para saan? Para sa kwento. Para sa tatay niyo. At para sa pagtapon ng barko ko. Tumawa si Elav. Walang anuman. Ang mga kwento kasi kailangan lang nating itapon minsan. Para makasiguro tayong may ibang makakasalo. Naglakad na ang bata, tinapik si Elav sa balikat bago umalis. Walang paalam. Walang formalidad. Isang tapik lang. Isang kumpirmasyon, naiintindihan kita. Naiwan si Elav sa buhangin. Tumayo siya, huminga ng malalim at sa kanyang dibdib parang may naitulak na bigat. Hindi na siya dala ng tungkulin. Hindi na siya gumagalaw dahil sa utos ng ama. Hindi na siya naghahanap ng kabayaran. Siya na mismo ang sagot. Ang misyon ng ama ay naging kanya. Pero hindi bilang obligasyon. Bilang pagpapatuloy. Bilang anak, bilang saksi, bilang taong tinuruan ng isang bayan kung paano magmahal ng walang kapalit. Nang bumalik siya sa dormitoryo, gabi na. Pinatay niya ang ilaw. Binuksan ang bintana. Pinakinggan ang alon na tila hindi pa tapos magsalita. Sa dilim, binigkas niya ang dasal, hindi sa Hebrew.
Hindi sa Tagalog, kundi sa mismong wika ng puso. At sa bawat patak ng alon sa dalampasigan, parang may tinig na sumasagot. Dito ka na. Hindi ka na dayuhan. Nang muling tumapak si Elab sa Maynila, hindi na siya ang lalaking dumating ilang linggo na ang nakalipas. Ang lungsod ay pareho pa rin, maingay, mausok, masikip, ngunit ang kanyang mata ay iba na ang paningin. Hindi na siya tumitingin bilang dayuhan. Tumitingin na siya bilang isang anak ng isang kwento na lumalakad ngayon sa sarili nitong mga paa. Hindi siya bumalik para sa seremonya. Hindi para sa press. Hindi rin para sa pamamaalam. Bumalik siya para sa isang desisyon. Sa unang linggo ng kanyang pagbalik, inalok siya ng isang lokal na Jewish organization na tumulong magtayo ng sinagoga sa Batangas bilang alaala ng pagkakaisa ng mga pananampalataya. Isang magarang istruktura, may arkitektura, may plake, may media coverage. Ngunit tinanggihan niya. Hindi natin kailangang magtayo ng bato, anya sa kanilang pagpupulong. Ang tunay na alaala ay dapat buhay. Tumutubo. Nakikinig. Nagsasalita sa mga bata. At sa gayong paninindigan, isinilang ang proyekto. Salamat. Isang simpleng pangalan, ngunit puno ng ugat. Hindi ito isang acronym. Hindi ito isang programang pang-government. Isa itong pasasalamat na hindi natatapos. Isa itong tanikala ng mga kwento, aral, at alaala na dapat ipasa, hindi sa pamamagitan ng turo, kundi sa pamamagitan ng koneksyon. Sa tulong ng ilang guro, voluntaryo, at simpleng printing shop sa Quiapo, sinimulan ni Elab ang pagbuo ng mga educational kits. May mga poster tungkol sa kasaysayan ng mga Jewish refugees sa Maynila. May booklet na kwento ni Moshe Goldfarb, sinulat sa paraang maintindihan ng mga estudyanteng elementarya. May mga coloring pages na may larawan ng barko, ng bituin ni David, at ng mga Pilipinong tumutulong sa mga bagong dating. Sa bawat kit, may isang sulat mula kay Elab, nakasulat sa Tagalog, at ganito ang nilalaman. Ang kabutihang ginawa ng inyong mga ninuno ay hindi kailanman nawala. Buhay pa ito sa akin. Buhay pa ito sa inyo. At sana, mabuhay din ito sa mga anak niyo balang araw. Hindi niya sinabing ito ay proyekto mula sa Israel. Hindi rin niya sinabing ito ay gawa ng isang rabbi. Pinirmahan lang niya ng isa pong anak ng kwento. Dinala niya ang mga materyales sa mga paaralan sa Batangas, Quezon, at maging sa Quezon City. Nag-ikot siya. Nakipag-usap sa mga guro. Nakipagkape sa mga prinsipal. At sa bawat pagtanggap ng pakete, hindi niya hiniling ang papuri, ang tanging hinihiling niya, basahin niyo lang po. At kwentuhan ang mga bata. Minsan, sa isang paaralan sa Antipolo, tinanong siya ng isang guro, Rabbi, bakit niyo ito ginagawa? Hindi niyo naman kailangan. Sumagot siya, marahan, dahil hindi ko kayang manahimik sa harap ng kabutihan. At hindi ko kayang hayaang mamatay ang isang kwento na minsang nagligtas ng isang buong buhay. Nang lumaon, may mga voluntaryo na ring sumama sa kanya. Ilan sa kanila ay mga estudyante, ilan ay mga dating guro, at may ilan pang kagaya ni Clarissa na tahimik ngunit palaging naroon. Nagpatayo rin siya ng maliit na reading nook sa loob ng isang public library sa Lokban. Hindi ito en grande. Isang mesa lang at ilang istante, may mga librong may pamagat na mga bayani ng kabutihan at ang barkong walang layag pero may pag-asa. Isang araw, habang inaayos niya ang mga libro, isang batang lalaki ang lumapit. Umupo ito, binuklat ang kwento ni Moshe, at walang tanong-tanong, nagsimulang magbasa ng tahimik. Maya-maya, tinanong nito si Elab. Sir, totoo po ba lahat to? Alin? Tanong niya. Namuntik nang mawala ang isang pamilya, pero naligtas sila ng mga taong hindi nila kilala. Tumango si Elab. Totoo. Dahil minsan, ang kabutihan ay hindi kailangang maghintay ng pakiusap. Nasaan na po sila ngayon? Nandito, sagot ni Elab, tinapik ang dibdib. At nandyan din, sabay turo sa bata. Kasi kung naintindihan mo ang kwento, parte ka na rin nito. Tahimik ang bata. Ngumiti. At nagpatuloy sa pagbasa. Bawat ganitong sandali ay parang sinulid. 1, 2, libo-libong sinulid na unti-unting bumubuo ng tela ng alaala. Tela ng pasasalamat. Tela ng pagkakaisa na hindi kailanman naghingi ng papuri, ngunit palaging nararapat isabuhay. Isang gabi, habang sinusulat ni Elab ang kanyang ulat para sa isang pondo na ibinigay ng isang tinanong siya ni Clarissa. Rabbi, sa dami ng pwede niyong gawin, bakit ito?
Bakit hindi kayo nagtayo ng paralan? O ospital? O memorial? Napatingin si Elab sa kanya. Tumagal bago sumagot. Dahil ang ospital, pwedeng masira. Ang memorial, pwedeng malimutan. Pero ang kwento, kapag isinapuso ng isang bata, walang hangganan ang buhay nito. Hindi na nagsalita si Clarissa. Pero ngiti ang sagot niya. Isang ngiti ng pagkakaintindihan. At sa sulok ng kanyang isip, alam ni Elab, ang tunay na alaala ay hindi kailanman ina-announce. Hindi isinusulat sa bato. Isinusulat ito sa pagitan ng mga pahina, sa pagitan ng mga tanong ng bata, sa pagitan ng mga kwento ng puso. Ito ang salamat. Hindi proyekto. Hindi advocacy. Isa itong pag-amin na minsan sa kasaysayan, sa gitna ng kaguluhan, may isang maliit na bansang nagbukas ng pinto, hindi dahil kailangan, kundi dahil kaya nila. At ngayon, isa-isang bumabalik ang mga anak ng kwento. Hindi para maningil. Hindi para magturo. Kundi para magsabi lang ng totoo. Buhay pa ang alaala. At salamat dahil kayo ang dahilan. Ang araw ay tila mas maliwanag kaysa karaniwan. Wala namang espesyal sa panahon, mainit, maalikabok, kagaya ng mga tipikal na umaga sa Quezon City, pero may kakaibang linaw sa langit na hindi niya maipaliwanag. Marahil dahil ito na ang huling araw niya sa Pilipinas. Pansamantala. Ngunit sa kanyang puso, may alam siyang ito ay mas higit pa sa paalam. Nakatayo siya ngayon sa entablado ng isang pampublikong paaralan, sa harap ng daan-daang estudyante, mga guro, at ilang magulang. Walang tarpulin. Walang malaking event, isang simpleng pagtitipon, tinawag ng principal bilang ipagsalubong at pasasalamat sa kwento. Nakangiti si Clarissa sa gilid ng entablado. Suot pa rin ang kanyang simpleng polo, may dalang folder na puno ng mga liham ng mga batang nagbasa ng booklet ni Moshe. Malapit sa kanya si Ginoong Jimenez, tahimik, nakayuko, may hawak na kamera. Sa harap ng entablado ay mga bata. Marami sa kanila'y nakayapak. Ang ilan ay kumakaway. May isang batang babae na may hawak na karton, pamilyar kay Elab, nandoon pa rin ang bituin ni David, nilagyan ng bagong kulay. May salitang nakasulat sa ibaba, ikaw ay bahagi na. Tumayo si Elab sa gitna. Nasa bulsa niya ang lumang talit ng kanyang ama. Hindi niya ito isinuot. Hinayaan lang niyang sumama sa kanya, tahimik na alaala ng simula ng lahat. Humawak siya sa mikropono. Huminga ng malalim. At sa wikang pinili niyang aralin hindi para sa diplomasya, kundi para sa katotohanan, nagsalita siya. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tahimik ang lugar. Walang bulungan. Walang kaluskos. Kahit ang mga ibon sa punong malapit ay tila tumigil sa pagtiririt. Ako po ay si Rabbi Elab Goldfarb. Ako po ay isang anak ng isang lalaking minsang iniligtas ng mga Pilipino. Noong panahon ng digmaan, noong wala ng lugar para sa mga kagaya niya, ang Pilipinas ay nagsabing, tuloy kayo. Tumingin siya sa mga mata ng mga bata. Tiningnan niya sila isa-isa, kahit saglit, upang maalala. Hindi niyo po siya kilala. Pero siya po ay naging ama ko. At kung hindi dahil sa inyo, sa inyong mga ninuno, wala po ako ngayon dito. Wala ako sa mundong ito. May umubo sa likod. Isang guro ang tahimik na pinahid ang kanyang mata. Ngunit ngayon, gusto kong sabihin ito. Hindi lang po ako dumating dito para magpasalamat. Ako po ay dumating para makinig. Para matuto. At ngayon, para sabihin ito sa wika ng puso ninyo. Saglit siyang tumigil. Kinuha ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa. Hindi upang basahin, kundi upang tiyakin ang mga salita. Ang puso ng ama ko ay nabuhay dito. At ang puso ko ngayon ay nasa inyo. Isang bulong ng hangin ang dumaan. Walang palakpakan. Walang sigawan. Wala pa. Ngunit sa ikalawang paghinga niya, may marahang tunog ng palad sa palad, una sa gilid, tapos isa pa, tapos dalawa, hanggang sa ang buong bakuran ay mabagal na pumalakpak. Hindi parang sigawan sa tagumpay. Kundi isang pag-amin. Isang sagradong pagsangayon. Tumango si Elab. Walang luha. Walang luhang kailangan. Sapagkat ang luhang dati dala ng utang, ngayon ay napalitan ng pag-uwi. Pagkatapos ng programa, lumapit sa kanya ang batang babae na may karton. Sir, sabi nito, balik po kayo ha. Ngumiti siya. Lumuhod. Hinawakan ang maliit na kamay. Babalik ako.
Pero kahit wala ako dito, nandito pa rin ako. Tinapik niya ang dibdib nito. Sa puso mo. At sa kwento mo. Sa huling hapon niya sa bansa, sumakay siya sa ferry na dumaan sa Manila Bay. Tumayo siya sa gilid, pinanood ang araw na bumababa sa likod ng mga gusali. Sa bulsa pa rin niya ang piraso ng papel na ginamit niya sa talumpati. Ngunit ngayon, isinulat niya ang bagong salita sa likod nito. Hindi ako dumating upang magbayad. Dumating ako upang maalala. At ngayon, ako ay umaalis, hindi dala ang isang utang, kundi ang isang biyayang walang hanggan. Dahil minsan, ang isang bayang may puso ay higit pa sa isang tahanan, ito ay isang kwento na bumubuhay sa mga nawala at sa mga makakalimot. Habang lumalayo ang ferry, iniangat niya ang kanyang paningin. At sa dulo ng tubig, kung saan nagtatagpo ang alon at liwanag, alam niyang may isang tinig, hindi naririnig, ngunit damang-dama na nagsasabing, "Tama na. Nakauwi ka na." I like ang video at mag-subscribe sa channel kung nagustuhan mo.